Mao ni nga ikaduha na nato ni karon nga episode. Ang ato ang bisita karon walay lain ang ato ang IPMR no nga si Dato Marcelino M. Ngap Jr. Pangiyakan ta. Pero ako yung ipasigarbo sa inyo ha. Akong ninong siya mo'y naghimo sa ato ang logo sa Island Garden City of Samal. Ninong John Galis. Jangking Dulman, idol sa kawan. Jangking Dulman, para sa tanan. Jangking Dulman, garbo sa Samalaylan. Richard Chang, Jangking Dulman. Madyaw na kamdag kamay ubos sa Malinyos. Adi daw sab kita sa ato ang programa nga Kapita Kauban ni Chang. Mag-isgot kita ug nagkadaiya nga isgutanan nga mga saksak sinagol sa istoryahanan ni Idol. So, welcome kanatong tanan og maimbuntag. Usa nato pag hisgutan no ang tanan natong mga istoryahan karong adlaw. Ato usang paminawon ang mga komento sa ato ang mga previous nga episode no kay naatay mga nakita didto nga mga nag-comment, na mga reaction nila, niya atong pagabasahon, no? Una, si Sir GR Palkatan Unla, no? Ana siya diri nga, good day, Vice. Maayo unta, nanaana ni sa YouTube para mapasalida namo sa TV. Salamat. So, sige lang, Sir GR, no? Mao na po na amo ang ginaliho karon nga maka-create me og makasulod na pud mi sa YouTube no kay para mas mo taas pa ang ato ang kuan nato sa social media no. So salamat kayo Sir GR. Og naapod si kuan no Jonathan Pasiti niya na pud siya diri nga ganahan jud kaayo ko ani nga segment nimo Vice kudos. So salamat no salamat kaayo no shout out kang Jonathan Pasiti. Salamat yung kaayo sa pag unsa ni kaning pag-subscribe nimo sa atong page no sa Honorable Richard Chang Gindulman. E dinha gyud nimo makita ang tanan nga mga hisgutanan no pinaagi sa Kapita Kauban ni Chang. Yan apod si Sir Bonifacio Humawan. So shout out no Sir Bonifacio Humawan no. And napay isa no nga ako apong nakita sa ato ang mga comments si former city councilor and a former city vice mayor, no, akong ninong ni sa kasal, si Dr. Austerio Flores Obinsa. Anak po siya diri nga. Good idea, bro, Vice. Pwede ka ka-connect dayon sa mga katawan sa Samal, even outside Samal, regarding sa mga activities sa atong isla. Congrats, Vice, sa nice initiative no salamat kayo ninong no sa imong obserbasyon so bisan tuod o medyo bago pa lang ni bisag nagkamamo pa ni sa ato ang pamaagi pero maningkamot mi nga makahatag og mga informasyon dinhi sa atong katawhan sa isla nga atong gipuy-an. Okay no so karong adlaw doon na tay usa permiro na atong i-entertain nga bisita o mao ni nga ikaduha na nato ni karon nga episode. Ang ato ang bisita karon walay lain ang ato ang IPMR no nga si Dato Marcelino M. Ngap Jr. Pangiyakan ta. So madyo na kamdag kamayo Dato no. Madyo na kamdag uman Vice. Pagkakadyaw yan tamo dagom. Ayan na mga style niya ni. Ha? Sinamal gud yan eh. Sinamal yan ni. So, kani, mo ni ang imuhang mura og identity ni mo as a leader. Personalized identity. Okay. Sige. So, Dato, na salamat kayo sa pag dawat nimo sa amo ang imbitasyon, no? Si Dato Ngap day mo ato ang tribal leader, no, sa IPMR na to sa Intero Island Garden City of Samal. Nag-second term na siya. So, ako ni siyang giinbitar sa ato ang Kapita Kauban ni Chang tungod kay hapit na manggod ang ilahang activities no gitawag nato og Pangapog Festivals.
So karon isa ning ato ang hisgutan kay taga-Islam ang gyud kita. Diri man gyud ta natawo, diri pud ta namuyo. So para makabalo ang tanan kay sa pagkatinuod lang mura og pipila pa lang ang mga nasayod niini, no? Bisan tuod og 27 years na ta nga nahimong syudad, before ta nga nahimong syudad, munisipyo pa ta, kusog kaay ni ang ilahang unsay tawag ani, no? Ang ilahang pagkalumad, no? Ang ilahag yung kamaradiri sa ilahang sa ato ang tribo diri sa isla. So karon dato na ako'y pangutana sa imuha para makabalo ang ato ang mga idol nga nananaw karon, no? Unsa maning Pangapog Festival? Okay. Sampung samat, Vice. Ang term nga Pangapog, this is a Sama dialect. No? So sa among katigulangan kaning Pangapog, nag-celebrate ni bountiful harvest. Mo gani nga kada Agosto ang Pangapog diha gid sa itunong. Kay ang among katigulangan kaniadto since time of immemorial kani 27 Pangapog Festival celebration. Nagsugod na ni nag-recognize sa LGU pagka syudad sa Samal. Diyan sa pagkahimo natong syudad. Pagkahimong syudad sa Samal. Or historically, kani Pangapog gi-celebrate na since time of immemorial. May barangay-barangay pa kaniadto. Tung una pa, no? Niadto pa gyud. Niadto pa gyud. So siguro wala pay gitawag na to nga mga barangays tung una na gyud. Na lagit siya. Wa pa na nihimong lungsod ang Samal Island. Nagselebrar na gyud ang mga Sama o other indigenous people nga nag-migrate diri sa Samal Island. Ni Pangapog. Kay ginagtuo ang mga tribo nga dili lang yung nag-celebrate, nagpasalamat sa atong magbabaya sa mga bungahong ani sa dagat o sa pagpanguma. Okay. Kumbaga, kinatibuk-an kay Islaman ta sa kinatibuk ang ani nila sa panguma, abot nila sa ilahang panguma nila o ang sa ilahang abot pud sa dagat, mga marine resources. Mga sa kadagatan nila. O pasabot mangingisda. Mangingisda. So mao na siya ang bot pasabot sa Pangapog. Okay, so murag kinatibuk-an sa tibuok tuig karon nga bulan sa August yun nga mas-celebrate mag-celebrate ang Pangapog Festival. Correct, Vice. Sige. So unsa ba ang mga ritual ninyo or matawag nato nga tradisyon o kalihukan nga ginabuhat panahon sa selebrasyon sa Pangapog dato? Okay, salamat, Vice. Sa panahon sa Pangapog, pagsugod gyud sa unang adlaw. Sa unang adlaw, alas 6 sa buntag, sa di pa mo sidlak ang adlaw, magsugod na ang ritual, no? Na diha tong magbuklad og banig, ang mga dato libot paglingkod sa sinama pa na mangumbilang, no? Sa to? Mangumbilang. Mangumbilang. Then napod may balian. Ang balian ang magpasiugda ng maghimo anang ritual, no? Na ang amang mga materyales ana katong apog, mamaon, katong mga isda, ang katong mga atsa, mga sunda nga gigamit sa panahon nga manghagbas, mag-ani, diha ipasalamatan na sa tribo. Ipasalamatan na, no?
pinaagi sa atong magbabaya kanang atong Dios. Ah, So muna unang himuon sa pangapo nga celebration anang unang adlaw sa buntag yun. oh, ritual o tradisyon mao gyud na siya before 6 or alas 6 jud sa buntag. Alas 6 gyud. Diha gyud na murag kana nga oras mo O mo pala pagsubang sa adlaw. Subang sa adlaw ba, no? So nakabantay ko that time o wala ko masayop ha. Na ako'y na kita nga picture nga nag-alirong mo. Then naay usa ka membro sa IP nga nagpang-us siya sa manok. O unsa to nga ritual to siya dato? Kasagaran na sa mga ata. Ah, mao ba? Sa mga ata na sila. Pero ang Sama tribe, unsay ato adres at ko lang dili may magpangos og manok. ah, okay. Kadto lang nay balyan mosayaw. Ah, kadto. Kadtong nay pangayoon ni sa pasalamat sa pagbabayo. Sa imong nahinumduman dato sa dugay na mangyudang namuyo aning isla. Sa imo lang nahinumduman, nakaabot pa ba ka ni Dato Taganiyog? Wala na. Wala na ka. Pero unsa man to kanang imuha pa tong nahinumduman katong nga panahon? Based sa history, si Dato Taganiyog, mo gito leader sa tanang mga dato sa tulo ka distrito. Sa wa pa na nahimong lungsod, na distrito na ni. Okay. Babak District, Samal District o Kaputian District. Na dili pa lagi ta Di pa talungsod ato. Lagi. Kinamang ko'y gitawag nga Taganiyog Street. Kaya ang leader po sa Babak District mo na si Dato Romeo Dawang Sr. Ang sa Kaputian District si Dato Budas. Dato Budas. Naisgutan man nato ni si ang leader nato sa Samal nga si Dato Taganiyog. Ngayon sa Babak pod si murag later na siguro naabot ni si Dato Dawang, no? Di ba? Niya dahil sa Kaputian si Dato Budas. Dato diba? Budas. Then, kaning mga pamilyaha, naapa ba ni sila tanan diri halos-halos na muyo sa tuwa or ang mga ninuno nila na bilin diri? Ay, mga anak ba? Mga anak, pagumangkon, apo. Ang mga kaliwatan na naapagid diri. Naagid tanan diri. Kamo, unsa man mo? Relative mo? Sa Budas clan ni. Budas clan ka? Oo. Unsa may panginabuhi ato ni Dato Budas kani adto? Actually, ang Sama tribe, kuha siya, mananagat og mag-uuma. Mao gid na siya, no? Mo gina. Mao na atong nasunod lagi nga kung for example ting unos, medyo samok ang dagat, sakas bukid, mga ano dito, mananom. Mananom. Balanghoy, mais, humay, bisag unsa na lang, no? Mga lagutmon. Pag timpo na pod sa tinglinaw, baba na pod, gipanagat na pod. Mao gid na siya ato ang mga nasubay diri. Karon that's ngutana ko sa imuha. Giun sa ba pag apil o pagpartisipar sa ato ang mga lumad nga mga kabatan-unan sa ato ang Pangapog Festival? Actually, organisado na ang atong mga IPYOT. And then, unsay mga kalihukan sa parehaning Pangapog Festival, apil gina sila. So, gipangandama na daan. Gani karong umaabot nga Pangapog Festival, apil gyud sa contest ang mga kabatan-unan. Atong mga traditional nga mga sayaw sa tribo. Okay. Okay. So sa ato ang festival karon nga sa ulog ta sa ato ang Pangapog Festival, pasabutan na gyud sila nag-participate. So kana mo ni atong sudungon unya mga ka-idol, no? Kay ato apong tan-awon ang ilahang mga activities mismo dito sa Freedom Park, no? And that's isa pod ning akong nakita nga mas nindot ni inyong gihimo karon nga ato yung gipaapil-apil ang mga batan-on kay para makuha nila nga ato ang ritual ug ang atong tradisyon sa isla nga sila kay uban ra ba medyo magulaw-ulaw na og magsinama og istorya. Di ba? Usahay makalimot na gani unsay mga inistorya sa unsa ni tawag ana kaning atong lingwahe pagka samayon, no? Sinama ba? Dili nato ni ikaulaw kay abi ninyo sultian ta mo mga young people, mga batan-on nato adi sa Banwata. Dako kay mog tsansa pag once mo eskwela mo, labi na og mag-college mo,
Avenue sultian ta mo, dako kaig margin ang atong mga lumad sa scholarship program. Nya isa diha, Avenue sultian ta mo, ug panahon sa trabaho mo, labi na og namang kukoy na experience dati kay chairman ko sa Committee on Education, nagipangayuan ko og certification dato nga hasta pod ang si Dato Alfonso San Juan pa that time nga gipulian nga nag-apply og pulis. So gipangatuan, gipangayuan siya nga taas og tsansa nga madawat ka sa pulis o sa pagka-maestra or sa unsa pa ba to. Kung naa kay certification nga lumad ka, priority ta. Mo na nga ayaw gyud niyo ikaulaw ang ato ang lumad nun nga panginabuhi diri sa isla. So mo participate gyud ta sa ato ang mga aktibidades sa ato sa IP, no? Kumbaga sa Samal tribe na to. So that's mo naaglang ko'y gamay nga ipangutana sa imuha, no? Sa imuhang activities karon sa Pangapog Festival, supisente ba ang imuhang budget? Kay murag naghisgot man good ka, then nakabalupog ko nga nimbisita mo sa opisina sa atong Mayor Toto Urias, no? Kay naamoy mga gipanghisgutan, gipamaray pod ng mga budget. So, unsa ba inyong nahisgutan ni Mayor Toto Urias? Okay, salamat, Vice. So, gahapon, natumi sa opisina ni Mayor, atong pinalanggang Mayor, Mayor Toto Lemuel Reyes, naghisgot mi, nag-discuss mi, may tungod sa Pangapog. So, nalakbitan dito, nga, kulang yun ang budget sa Pangapog, no? Kay kung ato yung dalton, ang atong tanang mga tribo, kanang park diya sa Freedom Park puno na. Kuwang pa. Kuwang pa. So karon nga tuig natay budget nga 1 million. So diha ko na atong mga gastuhan. Tanang gastuhan, no? Mga prices, mga pagkaon, traveling, ana. So kulang ang 1 million. Pero naghisgot man pod ni Mayor initially na mo additional siya pero ihatag sa mga barangay. Kay kada tuig pod magselebrar pod ang atong mga kaigsuonan nga tribo sa matag barangay kanang gitawag og IPD in commemoration sa pag-approve sa RE 8371 kada buwan sa Oktubre. Galing na kay uban kay wa pa kay masabti gisabay sa araw ang celebration. Kay lagi wa pa kay masabtan sa mga barangay official nga dapat lahi siya, no? Gani Vice magproposta nga diri ato nang himuag ordinansa ang IPD diri sa Island Garden City of Samal. Sige mo na akong gusto, no? Kay para nanagyud tay balaod nga mo govern ana nga para pod agi og pagrespetar, agi og pagtahod sa ato ang mga lumadnon, no, diri nga Sama tribe sa atong isla sa Samal. And isa po na, pag once mag-create na ito ng maong ordinansa, makapasulod po tayo ang mga budget po. That's muna isa. So, rest assured that's ang opisina sa Vice Mayor, no? As City Vice Mayor, in kauban nato ato ang mga membro sa 10 City Council, positibo yun na. 99.9% yun ang masuporta sa inyong haliha. So, Vice, in behalf sa indigenous people sa Island Garden City of Samal, I personally, magpasalamat ko sa iyo, ano ako na. Salamat, that's good, no? So, salamat kayo kay nimbisita mo kang Mayor Toto Urias, no? So, salamat kayo, Mayor Toto, sa imuhang suporta po sa atong mga lumad. So, kabaluman jud ko nga medyo ipit ang atong budget karon na tuig kay transition period man nato, no? Kay bago pa man ta nakasulod, July 1 nya dayon. Karon na dayon nga bulan sa August o nag-1 month pa lang punta. So unsa tong mga remaining budget na to mao gyud to ang nakabutang 1 million nga ginagamit karon sa Pangapog Festival. So that's unsa man ang imuhang mensahe sa ato ang mga taga-isla, no, mga Samalinyos nga namuyo diri. Dili lang kay naa diri, bisan katong mga nananaw karon nag-subscribe sa ato ang Kapita Kauban ni Chang. Bisan gani mga OFW nga taga Samal, sige po na sila react, no, comment sa ato. Unsa imong mensahe sa ato ang mga katawhan sa isla sa Samal? Salamat, Vice. Sa tanang mga viewers, no? Sa tanang mga tribo o Samalinyos
Ano ni Moyo sa Samal Island or outside sa Samal Island, badyaw na kamdag sa Kamay Ubos. So, ako nag-imbita kaninyo karong August 1 and 2 sa atong Pangapog Festival Celebration. No? Mahitabo na sa August 1 and 2 diya sa SICC Gym. So, ako nagpasalamat og dako sa atong Vice Mayor ug kang Mayor Toto Lemuel Reyes, no? Nga nagsuporta nining Pangapog Festival. Kay sa tinud-anay lang kini nga selebrasyon mo ni authentic, no? Nga kulturanhon nga selebrasyon. Kay duha ra mga klase ang festival. Cultural festival and religious festival. So, nanawagan ko kung pwede sunod puhon, no? Karong August 1 and 2, pwede kayo mo makatambong sa atong paghimuon nga Pangapog Festival sa SICC Gym. Mga katawhan ko diri sa Island Garden City of Samal, sa tinuod lang, ang atong syudad, kauban sa ato ang IPMR, o mga tribal chieftain, o ang ato ang mga historian, and at the same time, ato mga IPMR sa matag barangay, nag-usa sila. O gani, lipay kaayo ko kay nakahimo gyud sila og gitawag nga first edition 2025 nga gitawag og Memories, Proofs and Monographs, Historical Narratives on Samal by Local Government of Island Garden City of Samal. So congratulations ani Dats, no, og kang former IPMR Dato Alfonso San Juan nga taga-barangay Tagdaliao, no? Kasi Dato taga-barangay San Isidro Kaputian man pud ni siya. So salamat kayo sa mga kuan, no? Anytime pwede mo mo-visit sa opisina ni Dato kung gusto mo mag-research labi nag mga estudyante or else gusto mo mag-isa, no? Matawag na to kung gusto mo mag-marites kung unsa gyud ang sama, so pwede ninyo ni. Okay na adri tanan. History kaniadto gikan pagka basta kaniadto og naabtan sa gira sa World War II hangtod nga naabot si General Moncado. So naadri makita niyo tanan. So anytime pwede mo mo-visit sa opisina ni Dato Marcelino nga. So dili lang ni Vice na napud tay gitawag og katong Sama Dictionary. Okay. Mana ang first edition sa Sama Dictionary. Okay. Sus, pabida. Pangita si Dato! Dictionary. So, salamat kay Nana dito kung tayo... Sama Dictionary. Sama Dictionary. Okay, so tiyaw mo na. So, naagyoy lihok o naagyoy paningkamot sa pagserbisyong tinud-anay, no? Ang ato ang mga IP. O labi na gipanguluhan ni IPMR Dato Marcelino nga. So salamat kaayo, no, sa ato ang mga viewers karon o sa inyong pagtan-aw, pag-views ninyo sa ato ang page na to, no. So salamat, ipalihog na lang po ko og like, share and i-follow ang ato ang page nga Honorable Richard Chang Gindulman. Idaghang patag mga hisgutanan nga inyong pagyong abangan sa next nga mga episode na to. Madyaw na kamdag Kamay Ubos sa Malinyos. Niya si Dato. Ngap, salamat kayo. Sampung samat, Vice mo naman. Madyaw na kamdag Kamay Ubos sa Malinyos na nasab kita sa ato ang ikaduha nga bisita karong adlaw, no. Pinasahi jud ni kayo kay natagbog jud ko ani niya og hangyo nga mahimo siya natong bisita sa kapita kauban ni Chang karong adlaw, no. Nag-uban man gud mi one time dito sa launching and at the same time matawag na to nga a Covenant of Mercy, no, kay dito mi sa Bishop Palace atong July 18 last 2 weeks ago ninong, no. Kay gi-invite ang local government of Island Garden City of Samal, no, ang executive niya si Mayor Toto Reyes, ang nagrepresent siya si Sir Leo Planas ato ang CHRMO. Then ako pod as Vice Mayor ni ato jud ko didto and ang ato ang mga personahe pod sa parokya diri sa Immaculada Concepcion og naa pod didto si Ninong John Galis, no. So karong buntaga lipay ko kay naagyod sa atong atubangan karon, no, sa kapita kauban ni Chang.
kining tawhana Avenue Sulti Antamo, siya ang first city administrator sa Island Garden City of Samal. Aron mo masayod, no? Way back 1998 pagkahimo gyud natong syudad nga ang mayor pa kaniadto si Mayor Roger Paraiso Antalan. And then na-connect na pod kang the late Mayor Anyano Paraiso Antalan. So sa iyang pagka city administrator that time, daghang kaayog mga nahimo no sa iyang term. Gani naisgutan pod kaganiha kay kaganiha ato mang na-interview pod si Dato Ngap no. So isa pod ni siya nga naay knowledge about sa Pangapog Festival no kay naay gipahimo ani niya ni dating Mayor Roger Antalan kung unsa ang pamaagi or unsay festival nga mas manon ang Samal. So isa ang iyang wisdom nga gipangayo gyud ato ni former Roger Antalan Mayor no. So kini adungag pa mao nang matingal na mo mo yung kogninong kay siya mo ininong namo ni Mrs. no ni Ferigay sa kasal. And at the same time, shocking kay nga point ni dili pa kay noon sa tanan. Siguro mga government official, government employees and barangay officials lang ang nakabalo ini. Pero ako yung ipasigarbo sa inyo akong ninong siya mo ay naghimo sa ato ang logo sa Island Garden City of Samal. Grabe, congratulations ninong no. Salamat. Sa tinuod lang naagi ordinance nga na butang diha no. So mo ni an ordinance enacting the official logo of the city government of the Island Garden City of Samal ang naghimo ni ana Ninong John Galis. Congratulations. Gikan sa pirmirong logo ug hantod nga na-revise na ang logo kay katong logo na to sa Samal wa pa man to Samal Bridge. Wala pa. Karon gi-revise na. So iya na pong gidungagan pod og Samal Bridge. Okay. Hapit naman mo man atong Samal Grades no by God's grace. So karon ato ang paminawon no ang iyaha usab nga pagtimbaya sa inyo Ninong at greetings nimo sa atong mga viewers. Okay, madiyaw na kamdag kamayo boss. Sa mga suking panubay ni ining kapihan kapita kauban si Chang. Mapasalamaton kayo kong gihatagan ni ining higayon o giimbita at sa ato ang pinalanggang Vice Mayor Chang Gindolman. Ining iyahang nagsugod nga podcast no nga maayo kayo nga initiative aron mo padayag sa katawhan ang iyahang mga programa o mga katikaran diri sa Island Garden City of Samal. So kalipay nako nga makauban ang katawhan sa Samal human nga wala ko sa eksena sa lokal nga panggamhanan after 16 years as city administrator sa isla sa Samal. So salamat meaning higayon nga giimbita ako. Okay, salamat kay Ninong no. So mga Samalinyos, ang isang atong isgutanan karon dinhi dako kay ni siya og kahimuan sa atong syudad. Matawag nato ning lifetime and more than pagani no. Nga unsay tawag ani nga kaayuhan nga maabot dinhi sa isla sa Samal. So siguro in the future mamahimo ni siya pag once mo establish na ni mamahimo pa ning one of the tourist destination all over the Philippines. So siguro worldwide pa mga bisita maabot diri. Unsa ni siya ang bag-o nga gilons nga naay pagatukuron nga Divine Mercy statue diha sa tuang Putimbato Peak sa may barangay Gilon, boundary sa barangay Tadbitanag o barangay Undanao na siya. So kini nga Divine Mercy statue gi-launch ni no or nag-signing gyud og MOA atong July 18 2025 last 2 weeks ago ninong di ba no dito sa Bishop Palace unya ang ni-attend gyud niini naa si ang ato ang pinalangga nga Archbishop
Romulo Valles, no, sa Archdiocese of Davao. Davao, no. And naapod mga stakeholders nga gipanguluhan sa mga membro sa Divine Mercy, headed by Joji Ilagan Bian, no, and the rest sa iyang mga kaubanan. Unya naapod dito si Reverend Monsignor Ed Rodriguez. Kanya ang pinaka-importante dito kay Moa signing man to siya. Ang nahimo nilang architect sa maong kaninga project, big project, wa gyud ang one of the very famous nga architect nga si Architect Pilino June Palafox. So sikat jud kay ni, siguro kamo nakabalupod mo niya na. Ako gani idol kay nako ni, no. So didto gyud mi nagkawan-on og istorya. So and the rest pa, no, sa mga bisita nga niadto dito, of course ang representative ni Mayor Toto Reyes nga si busy man gud si Mayor Toto ato mao kadto, mao to nga na si Sir Leo Planas, then naapod si Sir John kauban namo, naapod si RD Rabat ato that time, di ba? Ug daghan pa, no, yung mga media, daghan kayo. So ninong agi og dungag kahibalo sa ato ang mga viewers karon. Kita may naa didto actual nga naka-witness sa Moa signing. Unsa may tan-aw nimo niini sa kaayuhan nga mahatag sa gibali sa Divine Mercy Project nga matukod diri sa ato sa Saman? Daghan kayo kaayuhan nga mapadangat sa mga lumulupyo sa Island Garden City of Samal. Gikan ining proyekto ha. Pero sa di pa nako na ibat-bat pagmaayo, tugtid lang usa ko nga muhatag og pipila ka mga impormasyon mahitungod ni ining maong proyekto. Okay. No? So kaning propriedad ang tag-iya ini ang Archdiocese of Davao. Ang gidak-on ini mokabat og kapin 25 ka hektarya. Oo kayo. So naanay siya nagtungtong sa usa ka summit. In one of the summits duol gyud sa Puting Bato. Og makita didto ang ang parte sa isla nga gikan diri sa may San Jose, Peña Plata, Katagman, Limaw, Taliklik, ngadto sa Tambo, apil na portion sa San Isidro, Libuak. Diha nga portion. So more or less more than 180 degrees ang visibility gikan anang summit diha. Pero kung magbutangan pag yun na og imahe, mas mudako pag yun ang iyang panoramic point of view. Okay. Kung mayroon ka og outside Samal nga view, murag Anglan, kita sila. No? Posible na siya, matutom. Oo. Nya og diri pud dapit sa Padong Davao del Norte, murag kita Makita siguro up to Tagum City or posible Madaog, na. no? Posible. Diba, no? Part pud sumako, something like that, no? Diba? So So dako kayo. Sige ninong. okay. So of course, since this would be a complex for a shrine sa ato ang Divine Mercy or Jesus as the fountain of Divine Mercy, isip si Jesus tuburan sa Dios ng kaluoy, sa kasamtangan gihinay-hinay na siya og tawag nga bungtod sa Dios ng kaluoy. Okay. So ang expect nato diha nga mapahamutang is a huge image ni Jesus Christ as a fountain of divine mercy. Divine mercy image. So kung ma-imagine nimo tong sa El Salvador, nga dako na gani ang iyang structure, pero dito magiko atong Sunday, dito sa El Salvador, more or less akong bana-bana, murag narato siya sa 3 o 4 ka andana. Ang kaning ato diri sa Samal. Ang kaning sa ato sa Samal sa initial discussion, gin-envision siya nga mahimong 10-story tall. Parting dakutan. Dako kayo, taas kayo. Mao na nga kung mapahamutang na siya plus the platform, klaro kay na siya gikan sa baybayon o sa coastal area sa Davao City. Labi na siguro kanang mo take off o mo landing ang Aeroplano. Okay, of course siguro mga big ship makita pa na tambot kita siya. Mura na po nagmahimong guide or murag lighthouse. Okay. Nya moagi ta Samal Bridge kita pud na siguro.
posible na nga No? makita. Okay, katong Nagkanindot. namay pipila ka hulagway nga akong nakitaan, nga gikuha sa pipila na ko kapag balik-balik dito. Posible gyud nga ang bridge makita na gikan dito. Oo, posible. Wow. Sa kuwang tanaw ha. Kung di siya masalipdan aning bungtod sa may limaw. Anyway, tama to, gawas niya ng main feature which is the statue. Gawas niya na butangan usab siya og mga lain-lain nga mga amenities. Okay. Of course, murag tawang man og kung ang statue lang yung makita niya 25 ka hektarya gud na. So magbutang diha puhon og retreat facility. Of course, ang pinakauna gid is ato ang ang gitinguha magbutang og chapel nga maka-accommodate og igo-igo gyud gidaghanon nga mga pilgrims. So sa ato pa kana karong naman sila dito karon no murag basig nag-start na ilang mass dito. Pero kanang ilahang kuan ron more makeshift pa lang din. Makeshift pa lang na, temporary lang na siya. Okay. Kay mag-agad na siya karon sa final nga layout nga ibutang puhon after sa gihimo ni Architect Palafox. Okay. Okay. So gawas niya ng chapel, magbutang og retreat facilities. Og ang kaning retreat facilities adunay accommodation facilities. Wow. So gani ang gibatbat di lang ordinaryo nga accommodation facilities kundi mura siya og hotel nga facility. Pero specifically intended for religious purposes. Pero owned by the Archdiocese of Davao. Okay. Ana. And of course, apil na ni ana kay matag karon og unya tapukan man gyud na siya og mga tao. Doon na po'y restaurants. Wow. Puhon dito. Base lang ko ano. Base sa disenyo. Disenyo. O tama to ang top isip maoy mo master plan ni ining maong entire complex si Architect Felino Palafox. Particular kay mao ilang napili ba no? Kani si Architect Palafox alang sa kasayuran sa tanan. Usa ni siya sa mga key architects na nagsugod sa Dubai. Sumato lagi na siya nga siya the first Filipino architect ning abot sa Dubai. Mo ingon. Kanya kung suito ta sa Manila, kanang Rockwell Center siya ang ga-design ni ana. Siya ang urban planner ana. O pipila ka mga kuan, partly sa Bonifacio Global City, partly appeal siya ni anang pag-develop niya ng area. So i-imagine nato unsang kalidad puhon sa disenyo nga iyang ipahamutang. Kay kani si Palafox di na siya mo compromise ang pangan. O ang kaayo niini kay si Architect Palafox usa po naka-ex-seminarian. So naa siya faith orientation. Mao nga sa puhon sa disenyo niya sa shrine. Iyan ang gipadayag nga it would be a balance and he would ensure nga ang mahimong shrine makatabang sa pagpalawom sa atong pagtuo at the same time iyang maalagaan ang kinaiyahan. Because Architect Palafox is also an environmental planner. So expected yun nga kani nga shrine is mura og nag-connect ni siya pud sa environment. Yes. Kay mo naman na ang natuod mga nabutang nga mga establishment pero ning jive siya sa terrain pud sa maong lugar. Yes. Mo nay kasagaran na tatak sa iyahang mga mga disenyo. So bahin sa sa katuyuan jud niini, una is of course ang tinguha sa Archdiocese nga maka-establish kita og usa ka balaanon nga sanktuaryo. Diin ang mga tao, ang mga magtutuo makakita o makapahamutang sa usa ka lugar
diin siya adunay kahilom, makapamalandong, ug makapalalom sa iyang debosyon. Ug puhon sa iyang pagkuan, sa iyang pagpamalandong dito sa lugar, makatagamtam siya og kahupay sa iyang mga kasakit, Inner peace. Inner peace. Ug usab makabaton siya ug makakablag ug paglaom taliwala sa iyang mga pagsulay. Pagsulay sa kinabuhi. Pagsulay sa kinabuhi. So sa ato pa, ang kaning imahin, mahimo siyang simbolo sa pagtuo, simbolo sa kaluoy, kay mao man gina divine mercy, Dios nun nga kaluoy, ug mabati nato ang divine presence, no? Balaanong presensya sa Dios nga nag-agni sa tanan nga ang iyang mensahe is salig ka nako, trust in me. So mo na siya. Ug puhon kay Filipino architect man ni si Architect Palafox, puhon mahimo siyang Filipino expression sa pagtuo. Ug sa discussion, gi-envision gid ni siya nga gawas nga mahimong national attraction, mahimo po ni siya puhon unta nga international destination. Mao gid na, no? So mag-connect nato diha ninong nga unsa ka ang epekto ni sa turismo ug sa mismo sa espiritual nga aspeto. Okay. Nindot kay no? Unahon nako ang espiritual nga dimension. Kay mao man gyud na ang primary o nauna nga katuyuan sa maong shrine, ang spiritual nga dimension. Unahon nako nga sa imahe, ikaduha ang sa lugar. So sa imahe, mahimo siyang simbolo sa pagtuo, simbolo sa paglaom, kaluoy, o presensya, divine presence sa Ginoo. Puhon sa place, mahimo siyang spiritual sanctuary, mahimo siyang holy ground, aron ato ang ma-encounter o atong mahimamat ang Ginoo. Ilabi na ang iyang Diyos ng kaluoy. O mahimo siyang lugar sa debosyon, mahimo siyang lugar diin ang sa ato ang kakapoy, makabati kita og kahupay, makanilay-nilay, makanilay-nilay. O pananglitan kung naa kay pinagdaanan, we are broken-hearted, naday kasakit sa kasing-kasing. So yab. Pwede adto dito. Adto ka dito, bamalandong. Okay. Makakita kita og kahupayan ug paglaon. Na dili pa katapusan sa tanan. Okay? So kana sa spiritual nga aspeto. Pero sa temporal nga aspeto, usag gyud ni kadako ang oportunidad sa Island Garden City. Mao gyud na ako nakita. Kay puhon daghan naman gyud ang mutapok ana dinha. Gani na dugukon. Nagsugod ang monthly activity da sa shrine ni atong Enero. Nagsugod lang gyud og pala-pala. Pero karon nanay murag makeshift nga murag structure, nga murag tent type, murag paras anang mega tent nato diri kung ngay mga activity. Ug sa kasamtang gikan sa Pebrero, Marso, Abril, Mayo ug Hunyo, on the average mutapok na siya og tag 500 ka pilgrims. Ay daghan na kayo na. Daghan na kayo. Ug halos katunga ana gikan sa tabok. Mo na imong i-imagine. Monthly activities pa lang na sa karon pa lang nga stage unsaon na lang ug kung butang na nga structure. Sa ato pa tungod niini kay mo draw in man gid ni siya og daghan nga mga dumuduong nga mga pilgrims. Oportunidad ni siya for religious tourism. Religious tourism mahitabo. Murag mamahimo ni siya katong sa to El Salvador somewhere sa Cagayan ba to? El Salvador sa Cagayan. Og moadto pug ka og Visayas dito sa Cebu na. Sa Cebu na apoy. Diba murag nana ang hitabo. Inana ang hitabo. So gawas pa sa opportunities for religious tourism,
mahimo pud ni siya source for positive image building sa Island Garden City of Samal. Liman mo manon ang Samal mo adto tag Samal tungod kay naa didto ang Divine Mercy nga image. No? So, karon ang kasamtangan nga attraction sa Samal is moadto ta kay lami kay ang mga beaches, ang dagat, beach o resort. ana, We have the sand, seas, and the sun. We have culture, nature, and adventure. Pero puhon, ma-include na diha ang spirituality mo yun. and wellness. So, eventually, kana mahimong dugang sa imahe sa Samal ug mahimo na ang Samal nga destination all-in-one. All-in-one. So, mana sila adto tag Samal, adto tag Divine Mercy, magampo sa ta pag man ligo-ligo na ta. Pwede po. Okay? Ninong, kinsa ba ang mga nagpaluyo niini gawa sa Archdiocese of Davao? Kinsa ba yung mga stakeholders nga isa nga naga-finance or nagatutok niini para ma-establish yun moong Divine Mercy Shrine? Okay, speaking of stakeholders, of course, gibat-bat na nung ang tag-iya sa property ang Archdiocese of Davao. So sila gyud primary stakeholder. Ug daghan ang mga support stakeholders niini. Una na niini ang Divine Mercy Apostolate. Okay. Oo. Mo na nga sa lain-lain nga mga parokya sa tibuok Archdiocese of Davao. Tanan na siya mo focus. Daghan ang mga Divine Mercy devotees. Yes. So kana sila dunay dunay Archdiocesan murag federation or kaning kapunungan, kaugpungan ug mao nang gipanguluhan ni Georgie Ilagan Bian. Okay. Sila karon ang nanguna og natahasan nga mangita og pondo aron ika-finance ni ining master planning and eventually ngadto sa actual gyud nga pag-construct sa mga istruktura diha sa Divine Mercy Shrine. Okay. So mao day na nga naas pud sila ginahatag sa atoa no o nga mga tickets nga pwede na to i-sell out para pud maka-collect og funds no para sa mo sustain sa kana nga project. Pero gawas niya ng duha ang Archdiocese of Davao ug Divine Mercy Apostolate atong hinumduman nga ang shrine napahamutang sa ato ang lugar. Sa ato pa dili nato maiwala sa eksena na one of the major stakeholders dere ang local government of the Island Garden City of Samal. No? O gawas niya na sa city government, apil na pod ang mga host barangay sa Undanao, sa Gilon o sa Tagbitanag. Kana kay murag naman sila diha nag-circle. O kita may mga lumulupyo dere, kita nga mga lungsuranon sa isla. So dako kay tag partisipasyon yun ini. So isip mga stakeholders, maingon nato nga do na tay mga kuan pod siguro maingon nato nga oportunidad o responsibilidad, no? So contribution po nato. Contribution nato aron mapahamutang ni siya og tarong. Una, sa kabahin sa local government sa Island Garden City of Samal. Sa mo apod. Initially nanay gipangbatbat nga unta ma-realign ang atoang mga local nga polisiya. Aron mapahaom siya sa tinguha ni ining Divine Mercy Shrine. Timing kay siya ninong kay nakasalang na sa sangguniang panglungsod ang pag-revisit sa ato ang City Land Use Plan. So kay nag-lapse na manggod siya. So isa ni nga as part sa local government tan-aw na mo ni dako kay ni nga hisgutanan puhon-puhon kay katong mga siguro partly pod no di lang kay tulo ka barangay Tagbay, Gilon, Undanao, Tagbitanag mo man nagtuyok gyud sa may puting bato. So possibly naatay mga panghimuon gyud diha no kay matud pa sa atong discussion didto niana gyud si Architect Palafox nga 1,000 reduce dapat gyud diha nga wala gyud mga establishments nga
mutumaw like mga warehouses or something like that, di ba? Mm. O purely mura og kung naa may mga souvenir shops, murag diha ana lang siguro nga mga negosyo pero wala gyud tong mga nightlife no sa 1,000 meter radius. Kung pwede pa gani mas palapdan pa gamay, di ba? And at the same time, murag sa part sa local government as maog yoy pinakakuan nga stakeholders diha, ang pagmintinas karsada, sa development, sa tubig, gikan sa karsada, tubig o kuryente, no? Sa mga facilities nga ma-contribute ato sa kaning project kay mao magyud pangayoon jud sa unsa ni kaning pagtukod ini. So siguro mao pud na, and then mo create pud siguro mig mga ordinances nga mo fit ani nga maong project diha. Mao. Nindot kayo og mao to mayo kay imuhang gibat-bat ka gani ha. Now of course usa sa obligasyon isip lokal nga panggamhanan mao ang pagbintinar sa law and order. Og apil na nining order katong imong gibat-bat nga og gihangyo nga unta within 1 kilometer radius nga unta malikayan ang mga establishmento na sukwahi sa o dili mong pasubay sa tinguha sa Divine Mercy Shrine. O siguro since naamo punsisok ng mga tao ni ana, support po nato sa solid waste management nga insecure nga i-ensure gud na ana gyud isa gyud diha mo gyud tutukan gyud kay once magkadaghan ang mga pilgrims, no? Pilgrims. So magkadaghan nga mga dito bisita nato. So ata kabalo, basin pug daghan pong basura moabot sa tuwa diha. So ato agi ng pangandaman. And so apil na pud siguro diha ang kuan kabilinggan sa barangay siguro mag-deploy from time to time kuan ba sila magpulihanay og deploy sa ilang barangay tanod in the area. So isa na nga mong isgutan po sa side sa local government kinong. So sa karon base sa ato ang pagtambong didto para makabalo ang ato ang mga katawhan. Unsa bay tentative nga matawag nato ug kanus ba kini matapos or unsa ba tong pag-signing mo didto, unsa bay number of days ato para makumpuni-tanan ang maong plano? And then kanus aba siya posible nga pagasugdan? Sumala sa katong sa MOA signing, ang master planning will take 6 months. 6 months. So sa ato pa kung nag-MOA signing ni atong tunga-tunga sa Hulyo, posible nga mahuman ni siya by January. January next year. Next year. So after so kana master plan pa na siya. Of course, ang sunod nga hagit niya na karon isudsaon pagpatunhay ang nasa plano. So naa may mga line-line nga mga elements ini og ang unang elemento niini o man katong kuan katong si tawag ini kaning imahen o posibleng uban ka mga structure ang kapilya. So kana aduna po'y sari-sarili nga mga timeline o bag-agad usab kana siya sa pondo nga malikom puhon aron sa pagpatunhay niining lain-lain nga mga elemento sa maong complex. So dako kayo og kabahin kita nga mga lumulupyo kay naa mo gyud sa tuwang lugar na di lang siguro nato pasagdan ang katong Divine Mercy Apostolate sa lain-lain nga parokya nga mooy maningkamot nga makalingap og pondo. Siguro oportunidad naman gini sa ato dinhi isip mga samalit nyo. Siguro sa ginagmay nato nga pamaagi makatabang usab ta sa paglingap og pondo alang niini. Kay sa tinuod lang wa may lain makabenepisyo niini ang taga-Islam ang gyud kita gyud mismo, no? Mao gani nang naa sila gipa lakaw karon nga mga tickets pod para makalikom og pondo, no? Gani ang local government, no, kami sa side namo pag-adto didto gipadad-an pud mi og mga tickets nga para i-sell out, no? So kung kinsa tong makadawat sa mga ticket sa Divine Mercy nga project
suportahan nato ni no, mupalit ta, mo gasto ganita og kanini ang butang ta mangaon ganita mahal or unsa ba mo inom ganita og mga mahalon or unsa pa na lakaw na to. How much more kini nga lifetime na gyud ning support nato. Bisag ginagmay at least pila ka tickets imo mapalit. So kung kinsa man ang makadawat niini, so isa mo nga kabahin ni ining maong big project nga wa gyud lay makabenepisyo ani kundi kita gyud nga mga taga isla gyud ninong, di ba? Kita man gyud nga benepisyo niini. Di ba? O nya kuan kabahin anang ato ang ikatampo sa pagmugna niining shrine. Akong nadungog ka architect pala Fox, murag part sa iyang disenyo nga kinsa tong nihatag og tampo, murag naa siya murag tribute nga murag bricks. Oh, tama. Murag brick by brick, murag okay na kay gihatag niini nga amount. Kung na usa ka brick nga murag nakapangalan sa imo ha. Naka-name nimo. Oo. Isa po na murag art no. Grabe siya og munang murag grabe iyang ba idea ba no wisdom niya no. Mao na nga ingon so, siya. Walay usik. Oo. Imong name nga mo hatag karog support didto, na gyud. So we build this brick by brick, prayer by prayer. Murag ana mo iyang sulti. Sige ninong. Kabahin ni aning atong naisgutan ninong. Unsa ba imong tan-aw no sa side sa private sector? Unsa ba imong tan-aw niini nga makahatag og kaayuhan mismo diri sa atua? Unsa bay makita nimo nga makabenepisyo ba gyud ang mga katawhan ani sa kana nga panglantaw sa ini nga proyekto ba? Dako kayo daghan kayo og mga oportunidad niini. Alang sa to ang mga lungsuranon. Gawas sa positive image building which is intangible. Ang mga tangible niini is oportunidad ni siya sa transport sector. Kay layo gud na. So makain ka mga mga drivers. Yes. Di ba? Ikaduha is kuan mga ancillary of course una nato is sa while ongoing ang construction kinahanglan mo ginag mga trabahante. Kita gyud diri mo itong hangyo gyud nato sila nga mga 70 to 80% gyud. Naman na sa tong ordinance pod nga mao gyud ilahang kuan mga worker diri. Unya kani nga mga trabahante kinahanglan ni sila transportation support. Kinahanglan ni sila og pagkaon nga support. So mga food services dito. Mabuhi yung community ani. Unya puhon og kung mahuman na or nagsugod na ang complex. Mao gihapon na transport sector, mabulahan, food services. So atong mga mag-uumag mangingisda ani demand ang atong mga kuan ani. Og puhon oportunidad ni siya for souvenir items. What to bring home. Tama gyud kayo. So kana siya. So daghan kaayo pa og mga oportunidad niini. And of course, ang katong mga kuan, ang katong mga adunay mga propriedad as palibot, mutaas po tumuhay mo ang value sa ilang mga property. Pwede ning kuan kay na may uban nga mga devotees nga posibleng ilabi na kung di pa mahuman ang accommodation facility sa sulod. So pwede na sila nga mo duol sa inyo og gitawag og ambit balay program. Bitaw no. Ambit balay or else katong pwede bang mo kuan mo istar ko sa inyo og usa ka gabi. Importante lang gid sa tourism kanang community based tourism. Doon na kay limpyo nga CR ug doon na kay limpyo nga tubig. Mao gyud ang package yun. So daghan ang mga oportunidad niini. Okay. So sa pagpalawom no sa ato ang nahisgutanan karon para sa espirituhanon nga buhat atong paminawon ug ato ang tan-aw no ang sitwasyon didto karon sa gipahimutang mass didto sa site sa Puting Bato sa Divine Mercy. Okay. So LG pasok. Yes, Idol Chang, mga ka-idol, aniya kita karon sa Puting Bato, diri mismo sa Divine Mercy Shrine ug kauban nato si Monsignor Edgar Rodriguez. Kumusta, Monsignor? Mayo. Salamat sa Ginoo. Nga nakaani mo din. Salamat. Ang pangutanan nako, Monsignor, unsa ba ang imong personal nga pagtan-aw niining pagtukod sa Divine Mercy Shrine diri sa atong isla sa Samal ug paunsa ba kini na katabang sa kinabuhi sa atong mga katawhan karong panahona?
nabutang lang sa akong panghuna-huna nga pagkakuha nining yuta dinhi gidala nako ang atong obispo kaya siya mismo nag-ingon dinhi diha siya nagbaktas sagod to siya diya ingon siya Ed kanindot dinhi magbutang tag shrine nga mahimong landmark sa syudad o bisan sa province dinhi sa Davao 100 feet ingon niya nga shrine mao to ang sinugdan ko tinuod bishop no ano ya ang ako tong una primero una sa tanan taga Samal man gyud ko dinhi man ko mataw no ko nindot ko no mo to ang akong primerong gihandom nga shrine of the risen Lord kay akong sa una nako anang kadaugan sa kinabuhi batok sa kamatayon mo na ang hulagway unta sa island nato nga kadaugan ba na naay kadaugan positive aspect kadaugan sa kinabuhi batok sa kamatayon nya gani napamay lugar dito dapita na ang akong pangandoy ta mabutang po dito shrine sa mahal nga birhen nga Assumption nga maoy kadaugan sa grasya batok sa sala murag ang Islam murag bitog giagat og duha ka shrine nga puro kadaugan sa kinabuhi batok sa kamatayon resurrection ng tato nya kadaugan sa grasya batok sa sala kay mao man na ang Assumption of Our Lady na the triumph of grace over sin muna niya mao tuingon sa obispo nga pasin og maglisod ta ni ana pag put up na may mga devotion sa Divine Mercy na daan na nanay devotion kanang resurrection murag wa pa kay mga devotee ingon sa unsa ka niya ang mga devotees po na ang nangulo ini sila Joji Ilagan nangita po sila lugar nga kabutangan og shrine nya ngita na sila nakitaan dito sa syudad pero mahal pod ang nya kini kay sa archdiocese man ni nga lugar owned by the Roman Catholic Bishop of Davao why tagiya ining usa kundi ang tibuok archdiocese mo tagiya ining lugar. Kung nag-offer sa obispo, ingon ang obispo na ay lugar sa archdiocese na nindot butangan og shrine. Nalipay kayo ang Divine Mercy. Pagkaibalo nila niya na. Og muto na nga ni sila, og nakita nila nga nindot tayo. Og morning sige na og lihok og ang palafox mao may architect nga lang gikuha anya na natoy mga initial meeting sa architect palafox sa uban pod ang archobispo nga nangutana sila unsa may gusto sa archbishop nga mabutang nining maong luna na ang shrine ya usa to sa giingon sa obispo nga naanay retreat house dinhi nga mabutangan og retreat house nga dako-dako nga 100 rooms man to iyang giingon. Basin na mag-retreat nga dagkong grupo nga makaanhi dinhi, no? Unya ingon po siya nga para sa mga batan-on naon tay youth camp lugar sa mga youth aron mag-camp sila. Og napatoy uban nga mga unya mo na ron niadtong July 18 dinhin na si Palafox mo na to ang signing sa contract sa Divine Mercy o sa Palafox. Giwitnessan sa obispo kay ang contract naman sa Divine Mercy o ang Palafox. Muna karon nga musugod na gani ingon tong grupo ni Palafox nga karong Biyernes moani sila mo tan-aw sila ocular visit sa maong dapit. Unya sa kahinungdanon nini kay akong napamalandungan kining Divine Mercy
nagsugod sa year 2000. Aniya, ang tuyo nini nga ang mga tao unta makabaton og ligon nga pagsalig sa Dios nung kaluoy sa ilang pag-atubang sa mga kalisdanan nga moabot sa atong kalibutan, sa umaabot, no? Nyain ko nindot na siya, no? Kay na kaylap naman ning devotion sa tibuok kalibutan nganong nakaylap na tungod nining maong tuyo, no? Sa nga ang tao makabaton og ligon nga pagsalig sa Dios nung kaluoy nga bisan unsa man ang mahitabo sa umaabot mga pagsulay, mga kalisdanan sa katawhan nga musalig sila sa Dios nung kaluoy nga magpabilin gayud uban kanato. Unsa man atong mensahe sa atong mga Samalan News, Monsignor? Nalipay ko nga kabahin ining maong damgo kay dinhi man gyud ko mataw salin ko sa gira 1942 ko mataw dinhi unya mao pud ni plano siguro sa Ginoo nga mura og mahimo na ning kabilin pud gamay nga kabilin siguro na ang tinguha sa maong shrine namugna ing dapit og malipayon kay ko nana ko'y gamay nga tampo, no? Di kinahanglan nga mabaniog pa. Ako lipay lang ko na mga gagmay nga ato mga igsuon nga naglihok, no? O kana angay na sila gyud pasidunggan mo na kanunay igayon ako gina silang gipasidunggan ang mga gagmay, no? Gina man gikan man na kitang tanan igsuon man ano pero muna nga usahay ay nato makit-an ang mga lihok, no? Sama na ng hagbas ni sa mga panday naghimo nining tulda etong sang adlaw din ko naglingkod ko diha nagtan-aw ko sa mga tao nagtrabaho sila nagbutang niya ng tulda og nalipay ko nagtan-aw nya mo na matandog ko niya na bitaw nga kanang nga sa atong mga taga-isla atong palambuon ning naong debosyon aron sa tuyo nga kita makabaton og lig-on nga pagsalig sa Dios nung kaluoy sa bisan unsa man nga di ta mahadlok og tsunami nga dili ta unsa pa man ang mga kalisdanan nga pag-aatubangon sa tibuok kalibutan. Daghang salamat Monsignor mga ka-idol. Ania kita karon diri sa Divine Mercy Shrine. Kini si LJ Epifanio uban ang atong CVMO team, Samalan News team, alang sa serbisyong tinudanay, Samalan News. Salamat kayo LJ, no? So imo gyud napakita sa ato ang mga katawhan, no, sa atong viewers kung unsa ang real situation karon didto sa Divine Mercy Shrine sa Puting Bato. So at least nakita ninyo og unsa ang scenario situation didto karon, no? Og dungag sa pagpahibalo sa mga gipang interview ni LJ dito ang ato ang Samalan News team sa CBMO. So ninong panapos nga mga statement, no, sa ato ang katawhan sa isla sa Samal. So unsa imong ika-istorya kabahin ining maong programa namo and at the same time sa ato ang gipahigayon nga discussion ining Divine Mercy. Okay. Sa makausab akong ipaabot ang ako ang pasalamat na dapit nimo. Meaning ato ang pag naghisgot pagkukabildo karon aron mapadayag kining mong proyekto. So ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw o mga lungsuranon sa Island Garden City of Samal. Dako gyud kita nga blessed. Bulahan gyud kita nga kita ang napili nga kapahamtangan niining usa ka talagsaon kaayong Divine Mercy Shrine Complex. Tingnan mo nga sa tibuok Pilipinas, isa ta sa pipila lang na aduna puhon mapahamutang Divine Mercy Complex. So since gibless kita ato usab nga kabilinggan ang pagpaambit sa ato ang blessing. Mao nga unta siguro sa ginagmay nga paagi ato apod nga ipaabot ang
ato ang blessing, isip, diwa nga pagpasalamat sa Dios nga maluluyon. Aron magmalampuson ang pagpahamutang niining ato ang Divine Mercy Shrine Project. Mayong good morning. So ninong salamat jud kay sa imuhang pagtambong, salamat kay sa imuhang pag-anhi karon nga na napalapdan ang mga panglantaw pinaagi iniining dako kay project sa Archdiocese of Davao and of course sa ato diri sa mismo sa Samal niining Divine Mercy Shrine nga project nga natukod yun mismo diri sa ato. Ay, apasumpay ay nga kuano. Puhon gawas ni ining Divine Mercy Shrine. Ang ngayon nato nga hatagan og value nga ang ato ang parokya sa Immaculate Conception Parish diri sa Peñaplata, usa ni siya sa ginatawag nato og Jubilee Churches in the Archdiocese of Davao. Usa sa 7 ka mga Jubilee Churches. Mauna nga karon pa lang gani nga wala pa matukod ng Divine Mercy Shrine, matag karon og unya dunay mga pilgrims nga nagaana diya para mosulod anang gitawag natog Holy Door. Okay. Nang naas gawas no. Nindot kay nga unsa ni Holy Door, diba? So na siya. Okay, no? So daghang salamat. Okay. So kini ang atong episode karon, no? Dako kay taog naisgutan about kabahin sa ato ang mga lumad sa Island Garden City of Samal, no? Kaganiha ni Tambong, no? Atong gi-interview si Dato Marcelino Ngap Jr. sa umaabot nga Pangapog Festivals, and at the same time akong kauban karon akong ninong Sir John Galis kabahin sa paghisgot sa Divine Mercy Shrine nga tukuron dito sa Puting Bato. So ikaw, ako, itang tanan nga nahigugma sa atong yutang na tawhan, kini ang inyong higala sa tanan, si Chang nga gindulman. No, sa sunod na pod nga higayon nga kita magpaambit sa mga issues, concerns, mga information nga atong ipasibaw diri sa ato ang kapita kauban ni Chang. Dalaygo ng Diyos, madyaw, naadlaw, kamayo sa malinyos. God bless. Changking Dulman, idol sa katawan. Changking Dulman, para sa tanan. Changking Dulman, garbo sa Samalaylan. Richard Chang, Changking Dulman. Changking Dulman, idol sa katawan. Changking Dulman, para sa tanan. Changking Dulman, garbo sa Samalaylan. Richard Chang, Changking Dulman. Changking Dulman, idol sa katawan. Changking Dulman, para sa tanan. Changking Dulman, garbo sa Samalaylan. Richard Chang, Changking Dulman.